Rumaragas ang pagpapala po sa atin lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon na nasa Exodus Kapitulo 32 sa versikulo 25 hanggang versikulo 29. Nakita ni Moses na nagkakagulo ang mga tao mula nang sila'y pabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos Diyosan. Nalimutan nilang sila'y nanganganib sa mga kaaway na nakapaligid. Kaya tumayo si Moses at sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh," at lumapit sa kanya ang mga Libita. Sinabi niya sa kanila, "Ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak, galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita, maging kapatid, kaibigan o sinuman." Sinunod ng mga Libita ang utos ni Moses at may 3,000 katao ang napatay nila ng araw ring iyon. Sinabi ni Moses, "Ngayon itinalaga ninyo ang inyong sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid. Kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala." So, ang passage ito ay patungkol doon sa punishment ng mga Israelites dahil nga sila ay nag-commit ng idolatry. So, ang matututunan natin dito sa passage na to ay hindi ibig sabihin na ginagawa ng karamihan o ginagawa ng isang buong bansa, in this case, ang buong Israel ay ganun ang ginawa, ay mapipressure ka at susunod ka na rin sa kanila at gagawin mo na rin. In short, sumasabay sa uso. Kasi alam nyo, anumang mali sa harapan ng Diyos, maging tama man sa harapan ng tao, mali pa rin. Mapaparusahan ka pa rin kahit patama ka sa harapan ng tao. Pag mali ka sa harapan ng Diyos, mali ka pa rin. Mapaparusahan ka pa rin. May mga bagay na katanggap-tanggap sa mata ng tao, pero hindi kalugod-lugod at hindi katanggap-tanggap sa harapan at sa mata ng Diyos. So, lesson learned, do not go with the flow. Lalo na kung alam mo na kasalanan yan, lalo na kung alam mo na labag yan sa kalooban ng Diyos, huwag mong gagawin. Kahit pa yung mga nasa paligid mo, ganun ang ginagawa. Okay? At isa pang highlights dito ay yung mga libig o yung mga tribe ni Levites. Levites tribe. So, ang ginawa nila, sinunod nila si Moses at sinunod nila ang kalooban ng Diyos. So, pinarusahan nila yung mga Israelites. So, yun nga, na kahit pa nagkakasala na mga kasalanan mga nasa paligid mo, tumayo ka sa prinsipyo ng Diyos. Gayahin mo yung mga Levites. So, hindi naman ibig sabihin na patayin mo yung mga nasa paligid mo. Ang ibig kong lang sabihin dito ay, tayuan mo kung ano ang tama sa harapan ng Diyos. At hindi ka mapipressure na sumama o makiayon sa takbo ng mga nasa paligid mo. Dapat, dare to be different. Okay? Kasi, si Lord naman ang magbibigay sa'yo ng reward. Oo, huwag ka matakot kung ikaw lang ang naiiba as long as ang ginagawa mo ay tama sa harapan ng Diyos. Diba? Baka napipressure ka na, napipeer pressure ka, nakakaranas ka ng peer pressure na mag-uudyok sa'yo na ma-pressure na maggawa o mag-commit ng sin. So, anong kailangan mong gawin? Kristiyano ka, so tatayuan mo dapat yung prinsipyong galing sa Diyos. Prinsipyong galing sa Biblia para kahit gaano man kalakas ang peer pressure, tatayuan mo pa rin prinsipyo ng Diyos. Diba? Kasi si Lord naman ang magbibigay niyan sa iyo ng reward. Yung mga Levites, ang reward nila is everlasting priesthood or perpetual priesthood. Alam natin yun. Sa'yo, kung ano man ang i-reward sa'yo ni Lord, depende na yun sa Kanya. As long as tinatayuan mo ang mga prinsipyo niya at ang Kanyang mga katotohanan. At hindi ka napipressure ng mga nasa paligid mo. In short, tularan natin yung mga Levites. Diba? In serving God.